ang sinasabi nila, ang pagiging guro daw ay isang calling. Ay, sino hello. Sino tumawag sa'yo? Hi, I'm Karen. And I'm Howie. And we are in sync. And unfiltered. Lagi natatawa dun. Okay. Kailangan may tawa na. Oo, ayan. Welcome back to our podcast. Hi. Yes, welcome. Welcome. Ayan. Ayan, so, ayan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay sige, kasi alam na nila na na tayo, May title naman, basahin nyo. So, alam nyo na yung dyan. Yung anong topic natin. May title. Itong episode natin na to ay highly requested din ng ating mga listeners. Wow. Oo. In fact, daming request. Parang dalawa sila doon na nag-reply sa stories natin. So, na, keep it ito coming. naman yung pag-usapan nyo. Ganyan. Yan. So, kasi most of our listeners, mga kaibigan lang din natin, so ka-feel din natin. Ayan, they want to hear kung paano yung buhay natin as a teacher. Pero, tayo, rewind. What? Paano nga ba tayo napunta dito? So, nung bata ka, pinangarap mo ba na, magiging teacher ka? Ay, parang, magiging teacher ako pag laki ko. Hindi. Ha? Hindi? Hindi. Ano pala? Yung mga typical na magiging doktor, magiging nurse. Oo. Pero pag naglalaro, mga teacher-teacheran, ganyan. Yan. Uy, oo nga. Totoo ka dun. Teacher-teacheran, tapos mag-drawing ka doon sa mga, dingding. Whiteboard. Ay, sa oo, gate. oo. Sa gate namin, ginagawa namin chalkboard yon. Oo. Yun, nagagalit yung nanay ko kasi ang hirap tanggalin ng mga Ng chalk? Oo, yung chalk pa namin, hindi pa yung chalk yung mga nabasag na paso. Di ba gano'n yun? Tapos, di ba yun yung ginagamit pang drawing sa piko, yung mga basag na paso. Yung brown? Oo, yung brown. So, nagagalit yung nanay ko doon. Pero, same din ako sa'yo. Nag-start, sabi ni mama, parang bata pa lang, alam niya na magiging teacher ako. Kasi ganun din. Lagi yung akin naman, sa kwarto namin, ganito lang din, white wall. Tapos ang ginagamit ko, crayons. Crayons. Di ba mga ganun? Pencil. Oo. Tapos for the repaint sila. Tapos lahat ng hanger namin, sira. Kasi Pinapalo ko sa listen sa kama. Sira. Kasi silip ng gano'n yung papa ko. Ang ginagawa mo. Nasira. Di ba pwede yun nung araw? Pwede yung mga namamalo. Kaya. Pero hindi naman hanger yung ruler, gano'n, tanggap ko pa. Hangin. Walang kasing ruler eh. Magulat kay teacher mo, maglabas ng hangin. Sa classroom. Yun kasi kinalakihan natin. Pero tama ka, ako dati ang gusto ko maging flight stewardess. Di ba? Yung mga gano'n. Yung mga yung mukha kang malinis, mukha kang maganda. Talagang pangmayaman. Ayaw nga kumikita talaga ng mga dolya. Tsaka pagka yung nauso dati yung kailangan mag-nurse. Oo, kasi yun yung di ba, pumunta ng US. Oo, kailangan sa ibang bansa. Yun yung kinalakihan natin. Tapos pag tinanong, bakit gusto mo maging doktor? Para makatulong sa mga tao. Yan, oo. Kasi gusto ko po gamutin yung mga mama ko pag may sakit. Winner ka na nun pag beauty contest. Diba, mga nurse. Pero ikaw, ang pangarap mo, yung ganun lang talaga, yung parang kung ano yung ng karamihan. Doktor, nurse, ganun. So, paano ka naman napunta sa teaching industry? Wala. Ikwento, ibalik tanaw. Wala. But, lang. Hindi kasi nung nag-a-apply ako ng mga college. Parang sa UST lang ako nag-apply ng teaching. So, usually, ang nilalagay ko, accountancy, kasi accountant sila dati, di ba? So, tinanong ko yung tatay ko, anong course ang itatake sa sa college? Mag-accountancy ka. Accountancy, sige. Sige. Tapos, sige, lagay ko dyan. Second choice. Kasi ang hirap ng accountancy. Second choice ka dyan. Tapos, second choice? Second choice ko ang accountancy. Kasi, mahirap yun eh. Oh. Tapos, first choice mo?
Yung mga tatlo lang yung in-applyan ko, UP, Lasal, tsaka hindi ako UST. sa UP. Oh. Sa UP, kasi lang yun. Di ba lahat? Lahat, parang lahat kailangan. bulk application, ganun. So, ang in-apply ko ata sa UP, psych. Kasi di ba ko sa yun, mga nagka-psych. Psych ako. Kasi madali. Hindi naman siya madali, pero like, parang, marami siyang work. Oo, tsaka pang yan siya, di ba, pang mga med-med. Oo, yan, ganyan. Psych. Talagay ako doon. Sa UP to. Sa UP. Pati Lasal ata. Psych. Yung Wait Lasal, yung Lasal, sinamahan ko lang din yung kaibigan ko mag-exam. Kaya nag-apply ako. Ano namang in-apply mo doon? Ganun din. Accountancy. Psych. Tapos, pumasa naman siya noon. Tapos, nung sa UST, ganoon din, accountancy, psych. Pero, nung exam, pwede mong palitan yun, di ba? Parang, talaga ba? Oo, sa day of ng exam, bago ka mag-start, sasabihin nila kung gusto mong palitan yung Ay, hindi ko alam yun. Hindi sinabi. Sinabi sa amin, parang pwede mong palitan. So, basta before mag-exam, di ba nakalagay doon, check mo kung ano yung course. Buzzer beater ka pala. So, lagay mo kung anong mo. Kasi, nung nung mag-exam na, sabi, ano yung na-apply mo? Tinanong ng nanay ko, ano na-apply mo? Sabi ko, psych, tsaka accountancy. Tapos sabi niya, bakit psych? Mag-eduk ka, ganyan. Siyang nagsabi niyan, mag-eduk ka, ganyan, preschool. Tapos ang tatay ko naman, ang gusto niya, kung gusto ko daw mag-eduk, is English major. Kasi di ba pag English major, yun yung mga nag-OFW. Oo. At saka nagtuturo sa Japan, China, so, whatever. English major. So, sabi ko, sige, palitan ko. So, napalitan ko siya nung day of the exam. Kasi talagang clutch talaga na. Oh my gosh. Eduk, yan. Tapos, ang pinasahan ko lang eduk. Puro waitlisted ako. Sa mga accountancy. Tapos parang ako, okay na yan. Kaya sa wala akong, course. Kasi puro waitlisted. Parang, hindi uso kasi noon, nung first year tayo, na basta makapasok ka na sa UST or sa university na gusto mo, tapos mag-shift ka na lang. Ganon ang siste pag college. So, ako naman, okay na yan. Sige pero nung pinalitan mo yung bachelor's, ganyan, bakit preschool? Paano mo napili yun? Yun ang sabi ng mama ko. Sabi niya, ang cute! Sabi niya, preschool ka. Kasi ba't hindi mo sinunod si papa mo na eduk? Kasi, na English. Ganito kasi yun, guys. Nung high school, kung babalikan niyo yung episode namin nung high school life, ma-imagine niyo kung anong klaseng estudyante ako. So, ayoko nung gano'n. Parang, sasagot-sagutin ako ng estudyante. Mamaya, buha niya yung pikon ko. Yung mga tapos yung pinatayo ka na wala ka pa rin wala siyang pake, ganyan. Tapos, ano-anong sinasabi, natutulog sa harapan ko, yung mga gano'n. So, ayaw mo mag-backfire sa'yo. so, parang, okay, preschool, sige. Kaya sabi naman, maano ka sa mga bata, di ba? So, preschool ka. So, preschool ka. So, yun. Ayan. Ikaw. Kaya ka nag-preschool. Kaya preschool lang nakuha ko. Nakakatawa yun. Ikaw naman. Ako naman. Kasi, may natawa ko talaga doon sa Okay. Ako naman, yun nga, sabi ni mama, bata pa lang ako. Pero bata pa lang ako, gusto ko talaga mag-flight stewardess. Ganon din sa'yo, waitlist din ako. Tapos, ewan ko, feeling ko sa height or whatever. Kasi nung dati, ang stewardess, ngayon kasi pwede na. Pwede nang maliit. Dati kasi hindi pwede. Parang may dapat height talaga. 5? 5'5", mga ganyan. Minimum na yun. So, ayan, hindi ako nakapasa doon or ganyan. Tapos, UST lang ang pinag-examan ko. Wow. Kasi nung sa UP, di ba yan nga, mas nga yan, lahat kayo. Hindi nakaabot kasi yung, alam ko, ang birth certificate ko noon, Nedina, letter N. So, pinapalitan pa, hindi umabot. So, hindi ako nakapag-exam sa UP. So, UST lang. Tapos, di UST ganyan. Tapos, yun nga nakapasa ako. Pero, ganun din ang rason ko. Ang rason ko naman, ang liit ko nga kasi, di ba? Hindi naman ako masyadong loko-loko nung high school. Balikan natin. Balikan natin yung Please watch this. Sa tutorial niya.
Hindi. Ang naisip ko naman noon, baka hindi ako i-take seriously ng mga bata na secondary or elementary. Secondary. Ano pala? High school. At saka elementary. Kasi maliit nga ako. So feeling ko, baka mabully ako. So bata na lang para... Okay lang. Ang gulo mo, kakonyatan kita. Ganun. Hindi. Yun din yung naging rason ko. Kasi yung height ko, tapos baka ipikon ako, di ba? Kapag ka-high school, ang dami ng kalukuhan eh. So, yun. Kaya naman ako nakapunta ng preschool. Pero nung nag-apply na ako na parang, wala na talaga akong, wala na akong balak lumipat. Oo, actually. Kumbaga parang, panindigan ko na to. Oo, kasi Wala nakatamad din. Wala na ako. Kasi pag mag-shift ka, di ba, parang, anuin mo pa yung paperwork. I-reg ka na. Oo, tapos, madami ka pang ihahabol na, basic, ano ba tawag doon? Yung mga... Major mo. Yan. Tapos, yung mga bakasyon, papasok ka, di ba? Parang naghahabol ka ng klase, ganyan. Tapos, ikaw na lang yung mga ganyan, huli kang gagraduate. Wait. So, dun papasok yung next question natin na bakit mo pinandindigan yung pagiging teacher mo? Ayun na, nandun na eh. Nandun na ako. Parang, parang andun na ako. Na, ayun, nag-graduate ka na. Hindi, tsaka ang dami mo, kunyari, first year, naisip mo, mag-shift ako. Ilang buwan na yung nakalipas, kumbaga parang ako nang hinayang ako na, ano ba yan, ang dami ko nang pinasang, di ba? Pero bakit, di ba yung kunyari, first year, tapos pag second year, hindi ka nag-shift? Hindi. Yun nga, kasi nga feeling ko, kumbaga kinarir ko na to. Mag-iisang taon na yung lumipas na, nagpasa na ako ng ganito. Kumbaga parang nakapag-invest ka na at some point. Wow. Tsaka ang hirap din saka magsa-start ulit nursing. Wala mo. Gusto mo mag-nursing. Yan. So, yun. Ganun din. Pinanindigan ko na lang din. Tapos, na-enjoy ko na lang din. Yes! Na-enjoy ko na lang din along the way. Yun nga, yung mga naranasan natin nung sa UST, ganyan. Grabe rin kasi mga prof, masaya rin sila pero challenging din talaga. Actually. Talagang kasi ang eduk sa UST, napaka-strict nila, no? Oo, daming pinapagawa. Hindi kasi kunyari yung mga friends natin sa ibang department, diba kayo may mga schoolmate ka doon, parang hindi naman sila ganun ka-strict pag nagkikwento sila about mga class nila. Tapos parang sa atin, di ba sa atin nanlalak pa ng pinto, bawal pumasok. 7 a.m. yung klase mo, tapos bawal late. Imagine mo, tinatakbo ko yun. Mula overpass. Mula overpass sa Espanya. Oo, para hindi ka malate. Na-late ka? Ilang beses na akong na-late dahil dyan. Sino bang prof yan? Pilipino. Pilipino. Yung mga pa-feeling major. Minor. Oo nga, hindi pala siya major, no? Hindi siya major, pero nanlalak ng ng pinto. Tinatakbo ko yun, alas 7. Yun. Kita mo yung ang aga-aga, mga tao dun, mga parang, good morning, EST! Kasi ikaw, yung sa TikTok. Tapos, naka-stairs ka pa. Ay, oo. Tapos naalala mo, bawal tayong gumamit ng lift. Oo, kasi pang lang yun, pang 4th year, tsaka mga prof. Correct. Kaya nung 4th year. Kahit second floor lang. Diba? Nag-lift pa doon. Ay, social lift, elevator. Lift. Oo. So, wala na, pinanindigan na lang. pero nung nakagraduate na tayo, what made you, kasi naman yan pagka-graduate mo naman, pwede ka namang mag-ibang field. Oo. Baga, pwede ka mag-admin o mag-try ka ng, di ba, BPO, ganyan. Ano naman yung na? Ako meron. Kasi bago graduate, sabi ng mama ko, maghanap ka ng trabaho para pagka-graduate, matrabaho ka. Kasi yung graduation namin, guys, June pa. Tapos di ba ang pasukan noon? June. Oo. So, mahirap maghanap ng work. Yun yung first few years ata na ina-adjust yung K-12, para K-12. Ayan. So, May ang graduation, June ang pasukan. So, dapat may... June ang graduation. Tapos June din ang pasukan. So, dapat bago ka graduate, meron ka na ring school. Oo, nakapag-apply ka na. Tapos, sakto lumipat yung school na yun sa
kanto lang namin. Oo. Tapos sabi ni mama, ay ano, may opening sila, hiring sila dyan ka na mag-apply para walking distance lang. So yun, nag-apply na ako agad. So parang hindi na pumasok sa isip ko na baka pwede mag-BPO or something. Kasi dyan lang naman, hindi ka mahirapan, di ba? Sa akin din, ganyan din ang experience ko. Yung kapitbahay namin, ano siya, ninong ko yun nung ganyan. So yung Naku, anak ninong, niya is nag-work as guidance counselor doon sa school. Tapos syempre dumadaan siya pagpapasok ng school. Dadaan siya sa bahay. So yung nanay ko first, di ba pag morning for the walis, ganyan. So nakikita niya doon sa ano. Mama mo na naman. So nakikita niya doon. So minsan nachichika niya yun. So nung isang beses nachika niya. Tapos pag pumasok siya ng bahay. Sab, yung dyan, yung si ganito, ano siya, guidance counselor siya sa preschool doon sa school na yan, ganyan. Sinabihan ko na, bigay mo yung resume. Bigay mo yung resume mo. So parang ako, sige, print naman ako ng resume. Hindi ka pa rin graduate nito na? Hindi pa. So pag nung na siya, nagbigay na ng interview, ganyan. Siyempre may kapit na kasi, recommended ka nung Oo, syempre. guidance counselor Oo, doon. Tapos na lang. Plus points na yun. Tapos parang nung interview, sinabihan ko na lang, kasi June pa ang graduation. So, may mga okay times lang lang. po ba? Okay. Pero sinabi ko na naman na cleared na yan. Cleared na naman ako. Nag-aantay na lang ng graduation. Ganyan. So, tapos sinabihan ko lang na may mga days lang na kailangan pumunta ng UST for, di ba, may mga pinapapirmahan or ganyan. Thesis. So yun, since naman yun, mga around May or June, wala pang pasok, pinapayagan akong pumuntang UST. Pero yun. employed ka na? Oo, employed na yun. Saya. So, okay na yun. Tapos syempre nakita, UST. Oo. Ganyan. Uy, in fairness. In fairness sa school natin. Pag UST, may may hired ka pirma. agad. Sorry. Joke. Tapos hindi ko parang ata, hindi ko alam kung nag-demo ba ako or what. Ako hindi na. Parang hindi na din. Hindi na. Ay, hindi nag-demo ako doon. Pero kasi, parang may mga sila, summer class. Oo. So, parang, sige, mag-try ka magturo ng ganito summer class. Ako interview lang. Tapos, na agad. Team building na agad. Biglang na. Oo, right after graduation. Ay. Naalala ko na naka-makeup pa ako po. Sumunod kami nila mama. Hinatid nila ako sa Pampanga. Team building agad. Team building agad si sis. Ayan. So, ako, yun nga, bukod dun, Huy, ano yung mga, di ba, syempre, ilang taon na tayo, parang magti-10 years na tayo nagturo. Yes. Bukod sa nag-abroad ka kasi. Nag-work pa ako doon 2 years. Oo, di ba? Pero what made you talagang, ito na talaga yung career ko. Ito na talaga. Actually, masaya naman magturo sa preschool. Correct. Tsaka sa Pinas. Actually, sa Pinas. Ang kasi sarap. half day lang sila. Yan, oo. Hindi ka tulad dito, At saka whole day. masaya ang mga parents sa Pinas. Hanggang Actually. ngayon, friends ko yung mga parents. Parang, kamusta na po? High school na. Diyos ko, oo. May mga nagbe-message sa akin dati. Diba? Parang, graduate na sila ng grade 6. So, Oo. Tanda na natin. Pero, yun nga. So, ako naman, nakapag-stay din ako. Kasi yun nga, sobrang saya. At the same time, sinasabi nila, wala naman masyadong pera, ganun. Oo. Pero kasi, ang saya ng work talaga natin. Wow. Nakakapagod, pero masaya talaga. Lalo sa Pilipinas, ang sarap magturo. Yun nga lang yung compensation, hindi masyadong masaya. Hindi masyado. So, pero dati, ngayon pasok ko ng 8:30. Ay, 8 o'clock. Pasok ko mga 8:10, mga late pa ako noon. Tapos, ang unang klase ko, 8:40. Nagbe-makeup ako. Taray, no? Oo, makeup pa ako. Fresh pa ako. Correct. Kaya, so, pagdating ko, good morning! Taray. Dito, good morning. Good morning, Mamaya good ka na. morning. Doon parang, good morning. Ganyan ako pa. Fresh. Tas, Pero ito, na-realize ko lang, i-add ko lang dun sa natin na, di ba, ilang taon na tayong teacher, na-imagine mo ba yung sarili mo, nalilipat ka ng field? na Nalipat ka na, hindi ka magiging teacher. Ako kasi,
Nung pandemic, kasi nakwento ko na to sa isa sa mga podcast natin na ba't ako nag-OFW. Kasi nga, nung pandemic, sobrang baba na ng salary dun sa company. So, lumipat ako nga. Tapos, nagtry akong mag-BPO at saka, ano din, nauso noon? Yung virtual assistant. Hay, ang hirap pala nun. Kumbaga parang ang hirap palang pasukin ng field Nung wala ka lang. Oo, na wala kang idea paano, na anong mga pinagsasabi nila itong mga terms na to. Hindi ka marunong mag-navigate dun sa parang portal nila. Yun kasing pagtuturo, since nagagawa mo na siya for the past years, parang feeling ko, kahit nakapikit, ito ang ganun. Diyos ko. Ganon diba? yung feeling. Ako, for me, ganon kahit hindi na nag-pandemic, kahit hanggang ngayon, hindi ko na-imagine yung sarili ko lumipat sa ibang field. Pwera na lang kung business. Siyempre, business. True, actually. Ano na may hawak mo yung oras mo, kung anong gusto mong gawin sa negosyo mo, ganun. Pero yung lilipat ka na from teacher to virtual assistant or admin sa isang malaking kumpanya, ganun. Parang hindi ko nakikita, parang may meeting, ha? May meeting. Di ba ganun sila? Yung meeting, tas dapat ay ayos ka. Di ba? Di ba ganun pag office work? Yun. So, hindi ka nakikita. It's a no for me. Actually, na-imagine ko yung mga secretary, ganun yung mga nag-update ng mga parang ang hirap admin din nga. nun. Ang hirap. Pero kasi mas okay ako doon. Kaysa yung haharap ka pa sa mga tao, ganun, at least Sa boss mo lang. Sa boss mo lang. Remind mo, may meeting ka mamaya. Hanapin niya yung mga paperwork na, yung mga ganun-ganun. Tapos sabi ko, ano bang work yung ganun? Oo. Diba? Tapos parang, admin ba yan? Admin. School pa din, pero mas okay na ako magturo kaysa admin ng school. Ay, oo. Ang hirap maningil din ng parents. Ganyan. Yes. So, hindi mo na-imagine yung sarili mo na, wait, maglilipat ako, gusto ko ng nurse. At this point. Hindi, no? Hindi I na. mean, Or like, siguro, industry na hindi na humaharap masyado sa tao or mga ganun. Hindi na... Hey, pero virtual assistant pwede yun. Yung online na ayusin mo yung schedule niya, ayusin mo yung email niya. May ganun eh. Pero yun nga, mahirap pasukin. Mahirap makapasa. Wow. So, ito na lang. Magaling na ako dito eh. Di ba? Oo, ako rin. Naniniwala rin ako na over the years, talagang na tayo, isa na tayo sa mga veteran. Parang institusyon ka na. Sobrang tagal na nagtaturo. Oo. Kahit nakapikit ka na. Kahit totoo, kahit nakapikit na mo na yung trabaho mo. Dahil nga sa ilang taon na natin, ano naman yung mga maisha-share mo na achievements and fulfillments ng pagiging guro? Ang sinasabi nila, ang pagiging guro daw ay isang calling. Hello! Sino tumawag sa'yo? Naniniwala ka ba doon? I mean, feeling ko sa akin kasi hindi siya... Contestant number 1, naniniwala ka ba doon? Thank you for that wonderful question. Feeling ko sa akin, hindi siya calling kasi nga hindi naman siya yung pinangarap ko talaga na teacher ako. Ganyan. Hindi siya yung talaga ang tagal-tagal kong pinaghintay na, oh my God, graduate ako, teacher na ako. Yung ganun. Hindi siya yung ganun yung feeling. Yung parang, eto na, teacher na ako. Kasi hindi ako nag-shift. Hindi kasi ako nag-shift nung college. Nag-stay. Oo. Nag-stay ako dito. Oo. Okay na yan. Mga ganun. So, hindi ko masasabing calling. Pero, parang along the way naman, syempre may mga achievements ka na parang fulfilling naman siya. So, correct. Feeling ko yung fulfillment na yun na parang, itong estudyante ko, nakapagsulat na siya, nakapagbasa na siya, ganyan. Kasi, tapos yung mga, syempre may mga magulang din na nagbe-message yun, oh my God, teacher, ganyan. Ganito diba, na siya. lalo na yung ngayon, na, mag-graduate na sila nung, grade 6, mga nag-high school na, diba? Tapos magbe-message sa'yo, parang teacher, gano'n, nakita namin yung, picture niya nung, preschool, gano'n, namin. Naalala ka. Oo. Tapos parang ako, yun. Tapos may mga times kasi na, bumisita ko nung sa school namin dati. Tapos parang, oh my God, hindi ko na naalala yung mga pangalan nito. Parang nakilala ko pa yung mga itsura ng mga bata. Di ba yung mga ganun? Sa dami. Oo. Sa dami. Kilala ko yung mama mo, friends kami sa Facebook. Kamusta ka na? Oo, mga ganun. Ako naman,
Masasabi kong calling siya. Wow. Wow. In a sense na feeling ko, hindi kasi lahat pwedeng maging teacher. Ay, oo. Di ba gets mo? Yung ate ko, ayaw niya nun. Kasi ayaw niya nagtuturo ng paulit-ulit. Kunya minsan, di ba sinabi ko na sa'yo, tumataas ang boses niya. Kumaga, hindi para sa lahat ang pagiging teacher in a sense. Kumaga parang, pag eto, nakita ko tong friend ko na to, parang hindi siya bagay na teacher. Ganong feeling kaya sinasabi ko na parang, oo, baka nga calling. Tapos, achievements, yun nga yung bukod sa relationship sa parents, agree din ako dun sa nung unang pumasok tong batang to, walang ganun. Ngayon, nakakapagsalita na siya, mami. Ganun. Iba yung fulfillment kasi buhay yun nung bata, yung nabagong, nabago. Yun nga sinasabi nila, ito naman may mga kasabihan na naman tayo. Sinasabi nila, you either make or break a child. Yun. Tsaka So, ang din nun, yung pag tinatrust ka ng parent na sa sinasabi mo. Oo, tsaka yung Correct. kunyari naghingi sila ng mga advice, o kaya pag kunyari may mga nagagawa na sila dati, tapos natutuwa sila. Yung mga ganun. Na natutunan nila sa'yo. Tapos i-feedback sa'yo ng parents. Correct. Ganon. Correct. Kasi nga, yung trabaho natin, kasi talagang tutok tayo sa development talaga ng bata. So, parang sobrang fulfilling for us, lalo pag nakikinig yung mga parents. Pag di nakikinig yung parents, hindi masyado. Hindi, joke lang. So, doon tayo ngayon, dadako tayo sa mga struggles naman. Kasi hindi din biro. Ay, true. Eto pa. Natitrigger ako doon sa mga... Preschool lang naman tinuturuan mo, di ba? ABC 1, 2, 3 lang naman yan, di ba? Lalaro lang naman kayo. I beg your pardon. Yun, natitrigger ako sa ganon. Kasi nga, hindi naiintindihan ng mga tao na hindi lang naman yun ang tinuturo natin. Yan. O, magbigay ka ng isang tinuturo. Isang trabaho ng teacher. Sige, magbigay ka. Mag-ABC. Hindi. Ako, kailangan as a teacher, i-check mo yung health nila. Okay ba sila kumakain? Mami, hindi po ba nakatulog kasi iyak ng iyak ngayon? Mami, gano'n. Diba? Yung pinaka-well-being ng bata, chinecheck mo. True. Tsaka yung behavior. Yan. Pakikipag-usap ka sa mga parents. Yes. Oh. Mga magulang. Tapos, meron ka pa ring paperworks. Diba? True. Gagawa mo pang portfolio, kahit sa Correct. Pinas, gagawa mo ng mga exam, gagawa mo ng mga, mga Yung mga quiz, mga homework. quiz, oo. Ganyan. Tapos may mga, performance task. Correct. Gagawa pa ng rubric. Diba? Ang daming ginagawa. Kung minsan, admin ka rin. Oo. Tatawag, mag-enroll, hello po, oo, ganito po yung fees, ganyan, di ba? Oo, tapos, intindihin mo yung sinulat ng estudyante mo, hindi mo, parang, sinong nagtungo sa'yo yan? Parang kinalaig ng manok. Ito pa, events planner din tayo. Oh, di ba? Pagod na. Mag-i-invite pa ng mga parents. Tapos, may QR code. On that day, MC ka pa. Oo. Ay, MC as in, ikaw yung nag-lead ng program, di ba? Mag-picture ka pa. Oo. Ganun. Di ba? photographer, minsan. Diba? Minsan, tagalinis din. Di ba? Ang daming saklaw. Kaya, kapag natitrigger ako kapag ang dali naman ng work mo, ganyan. Bakit yung work mo ba, iniisip mo kapag ka nakauwi ka na sa bahay? Ako kasi iniisip ko pa yung parang, shit, hindi niya nabasa yun. Ano pa bang pwedeng gawin? Oh my God, kakausapin ko naman yung mami niya. Diba? So, yun. Yung mga, bukod dun, yung mga struggles. Ako kasi yun nga, number 1 yun, yung pag sinasabi na ang dali-dali nung trabaho natin. Sa ibang tao. Sa paningin ng ibang tao. Ako, ang struggle ko talaga is yung pag na-overstimulate na ako, Ay, oo. yung ang daming nangyayari Totoo. sa paligid, yung ang ingay, tapos ang dami mong iniisip, tapos, All at the same time yan, tapos Oo. lalapit pa yung estudyante sa'yo, doon ka sa malayo, please. So far 5 away. minutes lang ng kapayapaan ang hinihingi ko ngayon. Di ba yung gano'n? Yung tipo, kunyari, nap time na ha. Oo. Biglang hindi pa matutulog dyan. Correct. Tapos, kung ano-ano po, nagtatambling-tambling pa doon. Punta ka lang po ng CR. Gano'n. Oo. Tapos, minsan, kinungkulit pa yung katabing natutulog.
Oo. Tumigil ka na siya. Isang oras lang, oh. Matulog ka na, please lang. Yung mga ganun na parang wala kang magawa. Parang hindi. Lie down properly. Ganun ka na lang. Close your eyes. Diba? Hindi siya yung, hindi ka pwede yung nagla-lash out sa bata na parang, tumigil ka na siya. Sinabi mo matulog. Diba? Kasi hindi, pag ginawa mo naman, masama kang tao, gano'n, di ba? Pero, hindi nila naiisip na buong araw, ganun yung eksena. Correct. Tapos, hindi lang isang bata yun, di ba? Imagine mo sa klase mo, 20 na, di ba? Tapos, sabay-sabay silang gaganon. Tapos, o kaya kunyari, ano pa sila, take turns pa sila, ikaw muna. Pag napagalitan ka na, ako na. Ikaw muna gumawa ng kalokohan. Diba, mga gano'n. Parang hindi ka nila papatahimikin. Yung mga gano'n. Tapos, syempre, so pag uwi mo ng bahay, wala ka ng energy. Yung sinasabi na at least sa bahay, nakakapagpahinga ka na. Walang gano'n. Kasi parang, sa bahay mo na na-process lahat. My God, pagod na ako kanina. Buong araw ko nagsasalita. Buong araw ko siya iniintindi. Mga ganun. Kaya may uwi tayo na Oo. Yung tipong yung naiintindihan mo na yung sinasabi ka na, yung pagod ka na gusto mo na lang matulog, ayaw mo na kumain, ayaw mo na may pag-usap kung kanino. Oo. Ganon. Minsan sinasabi ko yung may love, wait lang. Kasi, tas nakaupo lang ako doon, hindi ako nagtitiktok. Wala. As in, yung sinashut parang sinaslow ko lang yung brain ko na, wait, tapos ito, dandahan, ganyan. So, ako makipag-usap. Kasi either si My Love o si Ate Kit yung pan. Pero minsan, hindi din nakakatulog din ako. So, alam nila yun. Yung pagod talaga na parang sobrang mentally, overstimulated ka na. Physically. Kaya physically rin, sakit sa balakang, no? Diba? Ang dami natin nasabi pag mga struggles. Pag ikaw anong struggle mo pa? Ako, isa pa siguro yung yung sobra ako minsan na-attach sa mga nangyari sa mga bata na hindi mo naman mapigilan kasi estudyante mo yun. Tulad nun, yung last time, nagkaroon kami ng mga parents na, yun nga, yung basta, hindi ko pala pwede sabihin. Minsan may mga maapektuhan ka sa mga nangyayari sa pamilya nila. Parang ganun, yung parang, kawawa naman yung bata kasi ganito yung nangyayari sa family niya. Or like, parang feeling ko minsan nag-overstep na ako na, Mami, ganito kasi yung gawin mo. Ganun. Lalo pag di nakikinig yung mga parents. So, siguro yun din, yung relationship din sa parents. Na, yun nga, at the same time, rewarding din naman kapag, para naman yan sa anak mo, Mami eh. Yes. Ganun. Struggle pa rin, yung maging physically healthy ka. Kasi, kapagod talaga. Hindi kasi sa preschool, pag nagkasakit sila, talaga. Tapos, hindi pa yung hindi lang yung isa lang siya. Buong klase. Tapos, sabay-sabay sila. Tapos, syempre, parang ikaw, lakas ng mo sa kay Lord pag hindi ka nagkasakit. Parang, tapos, iba yung virus nila. Iba talaga. Pag kumapit sa'yo. Tapos, kung minsan, di ba, lalapit sa'yo, teacher ka rin, Chacho! Gagana talagang, ayoko magkasakit. Pero, usually, pag nagkakasakit ako, sa kanila talaga galing. Kapag may stomach ache sila, may stomach ache din ako. Diba? Pag nagsusuka-suka nila, nagsusuka ka rin. Yun, diba? Nagkalagnat sila, nagkakalagnat ka na din. Oo, pati bayan ng immune system talaga. Struggle talaga yun. Tsaka feeling ko, ang dami kasi nating, parang, kailangan ko usapin or i-involve sa pagtuturo, hindi lang yung bata. Sa isang araw, ang dami nating kinakausap na tao. Co-teachers mo, paano yung palitan, yung estudyante, syempre, yung magulang, parents. Tapos kung sino mga involved na mga, kunyari, pa ba yung lolo't lola. Correct. Tapos yung mga outside na outside events. Diba? Yan, ang dami talaga. Madami talaga. Sa isang araw, kung kunyari, di naman natin sa kino-compare, pero kino-compare pala natin. Kunyari, sa typical na office work, kung ang meeting mo sa ngayong araw, 2 lang,
Tapos, kunyari, conference call, ganyan. Yung sa amin, umpisa pa lang. Nagche-check-in pa lang yung bata. Mami, ganyan, this Saturday. Free ka ba? Ganyan, whatever. So, sige po, parents. Tapos, yung tapos magtatanong pa yan sa'yo. Mami, ganito po kasi yan, ganyan. Tapos, ganon. Hindi lang sa bata. Tapos, kausapin mo ba yung boss mo? Swerte na. Madami ito kung nangyari. Anong gagawin ko dyan? Gaganon. Isa-solve nyo pa together. Oo, ganyan. Yun na lang. Tumigil na tayo. pagod na ako. Nakakapagod talaga siya. Kaya siguro din ako trigger kapag madali. Talagang gusto kong sakalin yung tao. So, last na lang. Kasi ang dami natin sinabing struggle. Pero fulfilling siya. Oo. Pag nakita mo na yung mga results ng mga pinaghirapan mo. Tsaka kasi yung trabaho natin, hindi naman isang araw lang, isang buwan lang, okay na yung bata eh. Yes. Talagang isang buong taon. So, ano naman yung mga magiging advice natin sa mga listeners natin na gustong magturo or parang, mag-teacher kaya ako? Or, ang ano ko naman is, bakit? Sure ka na ba? Akala ko naman mag-a-advise ka ng Hindi, kasi yun talaga. Di ba sometimes may mga intern tayo na pumapasok sa school, ganyan. Gets. Tapos tatanungin mo bakit? Bakit pagtuturo ang kinukuha mo ngayon? Parang, yun talaga, kasi hindi nga lahat for teaching, hindi lahat Correct. kayang mag-handle ng bata, hindi Correct. lahat may capacity na makaintindi ng ganitong situation, ganyan. And minsan, hindi din naman lahat may kakayahan na i-manage yung emotions when it comes to teaching. Correct, Kasi nga, correct. hindi ikaw ang priority ng teaching, di ba? So, yun talagang, bakit? Ganyan. Parang, sure ka na ba? Ganyan. Kumbaga parang tinatanong mo sila ng bakit kasi baka they are there for the wrong reasons. Katulad po, ngayon, parang, ito na yun eh. Oo, diba? Ito na yun eh. Ito lang yun. Or, may iba kasi na parang gusto lang nila na may diploma, ganyan, may mga certificate. Or parang, ang tingin nga kasi nung iba is, madali lang siyang work. Tapos pag nandun na sila, hindi nila alam na ang dami rin palang struggles. Oo. So, parang inaano ko is, sure ka na ba? Parang ready ka ba sa mga ganitong situation? Kasi hindi ikaw, hindi lang naman ikaw ang may nangyayari doon sa pagtuturo. May bata, may co-teachers, ang daming involved na tao. Correct. So, kung ikaw hindi mo kaya yon, wag na. Wag na. Diba? Yung mga ganun. Na Kung di ka ready, ako naman ang advice ko naman, maging, kapag teacher ka, hindi ka pwedeng stagnant lang. Kailangan madali kang mag-adapt. Mabilis kang mag-adapt. At the same time, kailangan meron kang mga bagay-bagay na yung lagi mong sinasabi sa'yo, yung ito ang hack para sa'yo. Ito, may mga life hack ako dyan. Kasi nga, sa bang pagtuturo ay sobrang daming ginagawa. So, dapat matutukan to work smart. Oo. Yan. So, dapat pipiliin mo kung ano yung priority mo. yan, correct. Which is mental health. Hindi, tsaka din ang bata, parang well-being Safety. ng bata. So, Correct. katulad ako na parang pag minsan medyo taliwas na sa ng mga boss, ganyan. Pero, if bigger picture is well-being ng bata, kaya kong i-defend yun na parang ito, ganyan. Ginawa ko to For them. Oo. Correct. So, ayun. At the same time, last na lang, kung wala tayo sa ibang bansa at sa Pilipinas tayo nagtuturo, feeling ko, dapat kung gusto mong maging teacher and mag-a-apply kang maging teacher, feeling ko dapat ready ka din na hindi ka mag-expect ng malaki talagang sahod. Yes. Kasi isa talaga ang teacher. Actually, kahit dito isipin mo kung kunyari Singaporean ka, parang last resort na nila na maging teacher. Parang ganun. Kasi sobrang baba dito nung rate ng teacher. Ganun din sa Pinas. Na ready ka dapat na alam mo dapat na yung papasukin mo, hindi nga talaga siya sobrang well compensated din. Yan.
Kaya sa dadating eleksyon, iboto Wag. natin yung mga, di ba? Ay, oo, tama. Yung mga karapat-dapat na gagawa ng batas, hindi lang iiyak sa Hoy! Ayan, di ba? Oo. Hindi kasi, nasa sa kanila yun. Kung sino yung iboboto nyo, syempre, maapektuhan yung salary ng mga teachers. May ipasok Hoy, hindi kasi nasa zona yun, di ba? Nasa zona yun na laging nire-report yan o magkano na ba ang sweldo ng mga teachers. So, vote wisely. Ay? Totoo naman, di ba? Kasi kung sino-sino na yung binoboto nyo dahil sikat sila, maganda yung jingle nila, nakikita nyo sila sa TV. Or lagi diba? silang nakikipagkamayan. O kaya may inabot sa yung 500, yung mga ganun. Ba't tayo nakarating doon? Hindi kasi yung naman ng compensation ng teachers is depende naman sa ng Administration, government, diba? Sa ng plano ng government. Ayan, so Sa Pinas, Tsaka dito din. Dito din naman. Dito din. So, dapat vote wisely. Yes. Yung mga for everybody na hindi lang selfish ang mga kagustuhan ng mga Correct. person. Oh my goodness. Ayan. So, naman, overall, kayo, nasa sa inyo yan. Kung Wala pong ipilit sa inyo. kung gusto nyo magturo. Tsaka kung okay lang sa inyo yung compensation na ganito kababa. Ready kayo. Ready kayo dapat. Pero, overall, fulfilling talaga siya. Yes. And, di ko nakikita sa sarili kong iba yung gagawin. Kundi ito. Wow! Bigyan ng award! Hoy! Yan. Pero sana marami pa tayong ma-inspire na mga teachers. Kasi yung iba para sabi, nauubos ang teachers kasi nga walang mga pera dyan. So, sana marami pang ma-inspire na mga kabataan na magtuloy ng education. Yes, kasi yun ang pinaka-importanting talaga. Correct. Na magkaroon ka ng education. Correct. Tingnan mo yung mga tumatakbo ngayon. Kasalanan ng mga teachers nila yan. Wow! Paano pag hindi ka pumasok? Minsan hindi graduate, Oo, di ba? oo. Kung ano-ano graduate. Oo, correct. Wala namang alam sa Hay, Tumatakbo-takbo wag na kasing dyan. pumasok doon. Wag na kasing tumakbo. Nainis. Yan. Yan lang. Ayan, sana may natutunan kayo lalo sa mga aspiring teachers. Yan. At saka sana sa mga kaibigan din natin, na mga teachers din. Sana, nag-agree kayo? Wow? Yes. Tama? Tama, di ba? Saka Ayan. mag-comment kayo sa mga, mga message nyo for the teachers, ganyan. And sa mga Yes. teachers dyan, mag-comment Yes. kayo kung tama naman ang mga sinasabi nyo. Kung nakarelate kayo sa mga natin. Yes. And then share nyo na din ng mga fulfillments and mga messages nyo towards Teachers. mga Yan. aspiring teachers. Yeah. Yes! At huwag kalimutan na i-like and share ang podcast natin sa YouTube and Spotify. Yes. And i-follow nyo na doon kami sa Instagram and TikTok. And meron na kami Facebook! Ayan. Ayan. I-follow nyo na kami. I-share nyo na. At i-comment nyo na rin ano ang mga favorite memories nyo sa sa mga teachers nyo noon. Yes. Yung mga Shoutout estudyante sa ko mga dyan. estudyante natin. Kung estudyante ka dyan. Alam ko yung mga Facebook na kayo dyan. Mag-comment. Sige. +5. Alright, yun lang. See ya. Bye. Bye.